Panatilihin ng kabanalan, katahimikan at kaayusan sa ating pagsamba. May maayos at naangkop na pananamit para sa pagsamba. Magdala palagi ng Biblia sa tuwing dadako sa pagsamba. Katagpuin natin ang Panginoon sa itinakdang oras ng ating pagsamba. Iwasan ang pakikipag-usap sa katabi sa oras ng pagsamba. Ipinagbabawal ang pagkain sa loob ng panambahan at kung maaari, paki-off ng mga cellphone upang maiwasan ang ingay sa panahon ng pagsamba. Makiisa sa lahat ng bahagi ng pananambahan tulad ng pag-awit at panalangin. Iwasan ang magpataya-tayo sa oras ng pananambahan. Tagpuin natin ang Panginoon na may malinis na puso at maging handa upang malaman ang kanyang kalooban. Magkaroon ng magandang espiritu at pakikipag-fellowship sa mga kapatiran. Isang maaliwalas at mapagpalang umaga sa lahat, mga kapatid. So bilang panimula po, tayo po'y magbatian at sabihin po natin na mabuti ang Diyos sa bawat araw. Mabuti ang Diyos sa bawat araw. Okay. At bilang panimula po, tayo po'y mag-confess ng ating mga kasalanan upang malaya po tayong makalapit sa ating banal na Diyos. At ito po'y matatagpuan natin sa First John 1:9.
At ganito po ang sinasabi sa 1 John 1:9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan pagkat siya'y matuwid. Tayo po'y magbulay-bulay sa umagang ito at sa ating mga upuan tayo po'y pumikit at ating pong idulog ang ating mga kasalanan upang tayo po'y mapatawad ng ating Panginoon at makapiling po natin sa umagang ito. Tayo po'y manalangin saglit. Ang Diyos namin. Bilang panimula sa ating sa ating worship, matatagpuan natin sa mga awit 95:1-3. Sa 95:1-3 at ganito po ang sinasabi. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Bago po tayo magpasimula sa ating panalangin, nais kong ibahagi sa inyo itong Hebrews 2, unang talata lamang. Ang sabi dito, kaya nga dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ito po yung ating mga mensahe sa atin ng Panginoon na ating panghahawakan. So tayo po'y manalangin bilang pasimula. Dakila namin Diyos, salamat po sa umagang ito, sa maliwalas na umagang ito. Pinagkaloob mo sa amin ang pribilehyo upang ikaw ay muli namin makapiling, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang magpala sa umagang ito sa aming programa. Sa amin pong kalakasan, ikaw po ang nagdulot lahat nito, Panginoon, pati pangailangan po namin. At sa umagang ito, sa aming pong pag-aawitan at pagbibigay ng aming handog at mga kaloob, Panginoon, nawa ay kayo may kagalakan na tanggapin ito, Panginoon. Gayon din ang aming pakikinig ng iyong mensahe. Naway hindi makapanggulo ang kaaway, bagkos, Panginoon, mag-focus po kami sa iyo lamang, Panginoon, upang hindi kami madistract kahit paano, Panginoon. Gayon din ang paparito pa rin ng mga kapatid. Dalangin ko ang iyong pag-iingat upang makasama namin sa panambahang ito. Dalangin din namin, Panginoon, na ikaw po ang magpala, ikaw po ang mag-guide sa amin hanggang sa matapos ang aming programang ito, aming worship para sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming sinasamot, dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So tayo po tumayo bilang pag-umpisa sa ating pag-aawitan. Magandang umaga mga kapatid.
Nag-uumapaw ang kagalakan ng bawat isa. Na ramdam ko ang kasiyahan na magkita at makasalamuha muli ang ating mga kapatid. Nawa mas above all, mas makita natin ang kagalakan ng ating mga puso sa pagsamba at pagbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Handang-handa na ba ang ating mga puso nang nagpunta tayo dito, nakita na natin at napag-isipan na natin na ang kabutihan ng Diyos ay talaga namang nag-uumapaw. Kaya samahan nyo kami ng buong praise team na awitan natin ng ating Panginoon na may tuwa, may galak at saya. May tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may ngiti at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalag ng lubos. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan. Sa bawat pusong napapahal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para lang sa Kanya, tunay, para lang sa Kanya mga kapatid. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ang naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalag ng lubos. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya mga kapatid. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Tunay, para lang sa Kanya. Imagine mga kapatid, handog ay kapayapaan, kalakasan, kagalakan sa bawat isa. So meron pa bang lugar ang kapighatian, ang kalungkutan sa buhay natin? Lalo't lalo nang nalalaman natin na kasama natin lagi ang Panginoon. So umawit pa po tayo mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, hindi ako mangangamba, hindi ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos.
kagalakan at ang lakas natin, mga kapatid. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Yung katiyakan na lagi natin kasama ang Diyos ay talaga namang isang pribilehyo bilang ang anak niya, di ba mga kapatid, na sinabi niya, hindi niya tayo iwan kailanman. Sa susunod na mga awitin, mga kapatid, nawa, damahin natin sa ating mga puso ang kanyang kabutihan. Kay buti-buti po ng ating Panginoon, mga kapatid, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. So bigay natin itong oras na to para sa Kanya. Talagang ipakita natin, ipadama natin sa ating Panginoon ang ating pusong pasasalamat sa Kanyang kabutihan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba at lahat, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Buti-buti
ng Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Walang wagas sa pagmamahal ng ating Panginoon. Patuloy po tayong umawit para sa Kanya. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus.
lahat ng papuri para sa ating Panginoon. Yan, magandang. Okay, magandang umaga po mga kapatid. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ganon din sa mga kapatid po natin na nasa online. Magandang umaga po. Bago po tayo magsimula, inihiling ko po na tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan, Kabanata 15, talatang 7, o John chapter 15, verse 7. Ito po yung sinasaad. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong maupo at sama-sama po tayong manalangin. Okay, let us pray. Amang banal, ama naming Diyos, ama naming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po'y nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, at muli kami po ay ginising mo sa umagang ito. Napakalaking blessing po ito para sa amin, Panginoon. At ganoon din, Lord, sama-sama po kaming sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan sa lugar na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Sa oras na ito, lumalapit po kami sa inyo at humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng mga nagawa po naming pagkukulang, nagawa po naming kasalanan sa inyo at sa aming kapwa, Panginoon. Patawarin mo po kami. Maraming salamat din po sa mga biyaya at pagpapalang pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat din, Panginoon, sa mga pagsubok na nararanasan po namin. Dalayan ko, Panginoon, na tulungan mo po kami. Sinabi mo po, Panginoon, na hindi mo kami susubukin ng hindi namin makakaya. Kaya dalayan ko, Panginoon, na tulungan mo po ang bawat isa. Ang pagsubok na ito ay siyang magpapatatag sa aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po. Dalayan din po namin, Panginoon, na tulungan mo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami sa aming pagsamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Nawa ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa aming mga puso at isipan. Ikaw, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makapag-focus po kami sa iyo lamang at sa iyong salita, Panginoon. At nawa ang aming mga maririnig, Panginoon, sa umagang ito, nawa ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan at tulungan mo po kami na ito po ay aming mai-apply din sa aming mga buhay. Ganon din, Lord, tulungan mo kami na ito po ay maibahagi po namin sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyo. Sa oras na ito, muli po kaming lumalapit at humingi po kami ng awa. Dalangin po namin ang inyong tulong, Panginoon. Dalangin po namin ng kagalingan ng aming mga kapatid. Dalangin po namin na ngayon po, Panginoon, ay nakakonfine ng aming kapatid, Sister Ai. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang kumilos sa buhay niya, Panginoon. Ipuin mo po siya. Nawa, Panginoon, ay madala ng gamot ang kanyang kasalukuyang nararanasan, Panginoon, at nawa hindi na po siya masalinan ng dugo, Panginoon. Bagos, Panginoon, ito po ay gamitin mo ang mga doktor, lalo na ang gamot na kanyang iniinom upang maibsan, Panginoon, at tumaas na po ang kanyang hemoglobin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo. Dalayan din po namin na ikaw po ang magpapagaling, patuloy na magpagaling sa aming kapatid, si Brother Mariadao, ganoon din po si Sister Del Manabat, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na magbigay ng kalakasang pisikal, kalakasang spiritual, Panginoon, sa aming mga kapatid upang sila po ay tuluyan ng gumaling. Huwag mo po silang pababayaan, Panginoon. Ganoon din, Lord, nilalapit po namin sa inyo ang kahilingan po ng aming kapatid, Sister Brenda Papa, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay malapit ng magkaroon ng operation ng kanyang sister-in-law, si Ay Peralta, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, ikaw po ang gumamit
ng mga doktor, mga equipment na gagamitin para maging successful po ang operation sa kanya, Panginoon. Ganon din, Lord, hiling po namin ang agarang kagalingan sa kanya at ang recovery, Panginoon. Ganon din po ang provision sa financial, Panginoon, na pangangailangan. Ikaw, Panginoon, ang aming dakilang doktor. Ikaw, Panginoon, ang aming provider, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Ganon ni Lord, nilalapit po namin sa inyo ang mga kapatid na kung saan, Panginoon, ngayon ay may mga karamdaman. Dalangin ko, Panginoon, ikaw po ang tumulong sa kanila kay Brother Marlon, Panginoon, Brother Marlon Boneva, ikaw, Panginoon, ang kumilos sa buhay niya, Panginoon, at pagalingin mo po siya sa kanyang karamdaman sa oras na ito. Ganon din, Lord, sa mga kapatid na may mga sipon, ubo, lagnat, Panginoon, ikaw po ang patuloy na magpagaling sa kanila. Ikaw po, Panginoon, ang magbalot ng iyong banal na dugo sa aming mga kapatid. Maraming salamat po. Ganon din, Lord, nilalapit po namin sa inyo ang mga leader ng iglesyang ito. Patuloy mo po kaming pagkalooban ng wisdom na nagmumula sa iyo upang maisakatuparan, mapangunahan, Panginoon, ang mga activities, mga plans and programs ng iglesyang ito ng ayon sa iyong kalooban. Patuloy mo pong bigyan ng maayos, magandang kalusugan ng mga kapatid. Ganon din, Lord, lahat po ng miyembro ng Lord's Episcopal Baptist Church, dalayan po namin na ikaw po pang patuloy na maggagabay, patuloy na mag-iingat, Panginoon, patuloy na magkakaloob ng lahat ng mga pangangailangan sa araw-araw. Lord, maraming salamat po sa inyo. Ganon ni Lord, nilalapit po namin sa inyo ang mga plans and programs na ay sasakatuparan pa po sa taon na ito, Panginoon. Nawa, ito po ay maisakatuparan ng ayon sa iyong kalooban. Dalayan din po namin, iling po namin ang inyong provision para po isaayos, Panginoon, ang mga plans and program na natitira pa sa taon na ito, Panginoon. Ganon din, Lord, dalangin ko ang mga leader ng iglesyang ito sa paghahanda, Panginoon, sa mga plans and programs na aming gagawin sa susunod na taon, Panginoon. Pagkalooban po ng wisdom, ng karunungan nagmumula sa iyo, ang mga leader ng iglesyang ito upang may plano, may isagawa, Panginoon, ang aming gagawin sa susunod na taon. Nawa ito po ay may plano po namin, magawa po namin ng ayon sa iyong kalooban. Ganon din, Lord, ang provision para sa mga pagpaplano na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo. Lord, nilalapit din po namin sa inyo ang aming outreach and mission point. Dalayan po namin ang aming outreach sa Southville 3A at sa GSIS Reloc. Dalayan po namin na patuloy mo pong pagpalain ang mga nagvo-volunteers, Panginoon, sa gawain na ito. Patuloy mo, Panginoon, na pagkalooban ng wisdom, ng karunungan nagmumula sa iyo. Ganon din, Lord, ang kalakasang pisikal at kalakasang spiritual. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy mo pong dagdagan ng mga kabataan, ng mga bata, Panginoon, na natuturuan. Ganon din ang mga adult, Panginoon, na nababahagi na ng iyong salita. Dalayan ko rin, Panginoon, na ang mga kapatiran pa na hindi pa po nagbo-volunteer, Panginoon, hipuin mo po sila, Panginoon, at makasama namin sa gawain na ito. Nang sa gayon, marami pa pong kaluluwa ang mabahagi na ng iyong salita, Panginoon, ng magandang balita, ng kaligtasan, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po sa provision sa gawain na ito. Ganon din, Lord, dinadalangin po namin ang mission point namin sa Kanlubang, Panginoon, sa Mahadain. Dalayan po namin na patuloy mo pong ingatan ang nagsasagawa ng construction ng house church doon, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mag-ingat sa kanila at nawa ito po ay magawa na sa lalong madaling panahon. Sa gayon, Panginoon, ang mga kabataan, ang mga bata, Panginoon, ang mga Bible studies ay mailipat na sa lugar na iyon, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa provision na patuloy mong ipinagkakaloob sa mission point na ito, Panginoon. Dalayan po namin, Panginoon, na marami pa pong mga home Bible studies ang magawa doon sa lugar na iyon, Panginoon, upang marami pa po ang mga kaluluwa na maabot, marami pa po ang mga tao na magkaroon ng kaligtasan mula sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mong pagpalain ang mga nagbo-volunteer sa mission point na ito. Ikaw po ang mag-iingat. Ikaw rin po ang patuloy na magdaragdag ng mga volunteers, Panginoon, na sa gayon marami pa po ang maabot ng magandang balita. Maraming salamat po sa inyo. Lord, sa oras na ito, nilalapit din po namin sa inyo ang aming bansa. Patuloy mo pong pagkalooban ng wisdom, ng karunungan nagmumula sa iyo ang mga leader ng bansang ito, Panginoon. Adalayan po namin, ikaw po ang magbibigay ng comfort sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo, Panginoon. Dalayan ko din, Panginoon, ang iyong provision sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Tulungan mo po ang mga officers ng aming bansa
Parang sa gayon, Panginoon, matugunan ang mga pangangailangan ng aming mga kababayan, Panginoon. Lord, salamat po. Gayon ni Lord, nilalapit po namin sa inyo. Meron na naman pong parating na bagyo. Dalayan po namin na ikaw po ang mag-iingat sa bawat isa. Nawa, Panginoon, hindi naman po masalanta ng lubusan ang aming bansa, Panginoon. Bagkos, Panginoon, tulungan mo po. Nawa, ang bagyo na ito ay humina, Panginoon, nang sa gayon na hindi po maapektuhan ang aming mga kababayan. Kami rin po, Panginoon. Lord, salamat po. Ngunit kung ano ang iyong kalooban ay siya pong mangyari, Panginoon. Tulungan mo po kami na maunawaan po namin ang lahat ng mga nangyayari sa aming mga buhay. Ikaw po ay may purpose dito. Ikaw po, Panginoon, ang aming maitaas. Ikaw po ang aming maparangalan. At sa umagang ito, muli naming inilalapit sa inyo ang aming panambahan. Nawa ikaw po, Panginoon, ang aming maitaas, ang aming madakila at mabigyan ng kapurihan sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyo. Purihin po kayo magpakailan paman. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ganon din sa mga kapatid po natin na nanonood sa online. Magandang umaga po sa inyong lahat. Last Sunday, atin pong pinag-aralan ang tungkol sa importansya ng pagtatapat ng ating mga kasalanan. O last week, tinalakay natin ang unang parte ng ating mga pinag-aaralan. Na kung saan ay napag-aralan natin na ang pagtatapat ng ating kasalanan sa Diyos ay dapat according to God's loving kindness and His tender mercies. Kaya naman ang pagtatapat ng ating mga kasalanan dapat nakabatay sa grasya ng Diyos at hindi sa ating merito o mga nagawang kabutihan. At kapag humingi tayo ng kapatawaran, wala na tayong dapat excuse. Agad-agad aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan, ihingi ng tawad sa Diyos at magtiwalang tayo ay patatawarin ng Diyos sapagkat siya ay matuwid at hindi nanunumbat. Amen? Purihin ang Diyos. Kailangan din nating maunawaan kung sino tayo at kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Sa umagang ito, katulad po ng nabanggit natin kanina, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol sa importansya ng pagtatapat ng ating kasalanan. Ito po yung part 2. Last week, yung part 1 na ating pinag-usapan. Sa umagang ito, ay ating tatalakayin ang part 2, ang importansya ng pagtatapat ng ating mga kasalanan. Tayo po ay tumayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa awit. Ito yung kasunod ng pinag-aralan natin last week na kinuha natin sa awit 51 verse 1 to 6. Ngayon naman po, awit 51 verse 7 to 19. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Psalms chapter 51, verse 7 to 19. Ito po yung sinasaad. Babasahin ko po sa Magandang Balita, Biblia. Ako ay linisin, sal ako'y hugasan, at ako'y puputik ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, butong naghihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion at ang Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Maaari na po kayong maupo at samahan ninyo ko sa isang panalangin. Humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Amang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat,
Mahal na Amang nasa langit, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ng mga magkakapatid ay sama-samang mag-aaral ng iyong salita. Dalayan ko, Panginoon, na tulungan mo po kami. Huwag mo po kaming ipahintulot na kami po ay guluhin ng kaaway. Tulungan mo po kami, Panginoon, nawa ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa aming mga puso at isipan. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan po namin ang aming tatalakayin sa umagang ito at nawa ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan, lalong-lalo na, Panginoon, ito po ay hindi manatiling narinig lamang, bagkus, Panginoon, dalangin ko na ito po ay aming maislapat sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, hindi po namin kayang gawin ito kung wala ka. Kaya dalangin ko patuloy na ang banal na Espiritu ang siya pong mangunguna sa aming mga puso at isipan. Purihin po kayo magpakailan paman, ito pong aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang pag-unawa sa nais ng Diyos sa atin ay tumutulong sa atin na pahalagahan ng patuloy na sinasabi ni David sa awit. Tunay nga ang pag-amin ng ating mga kasalanan ay dapat din mangangahulugan na tayo ay manalangin para sa pagbabago at pagsasabuhay. Makukuha po natin yan sa verse 7 to 12. No? Manalangin para sa pagbabago at pagsasabuhay. Hindi lamang binabasa natin ang salita ng Panginoon, bagkos ipanalangin natin na ito po ay ating mailapat sa ating mga buhay. Katulad ng ginawa ni David, higit pa sa kapatawaran ng kasalanan ang hinangad ni David. Siya ay nanalangin para sa kapatawaran gamit ang matalinghagang pananalita sa paghiling sa Diyos upang linisin at hugasan. Upang hugasan siya whiter than snow. Awit 51 verse 7. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Hugasan upang itago ang kanyang mukha mula sa kanyang mga kasalanan. At upang mapawi ang lahat ng kanyang kasamaan. Mababasa po naman natin yan sa awit 51 verse 9. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Hindi lang paghuhugas ng kasalanan ang ninais ni David. Bagkus sinanggad niya na higit pa doon, hiniling niya na bigyan siya ng joy and gladness. Sa awit 58, anong sabi sa awit 51 verse 8? Sa galak at tuwa ako ay puspusin, butong ng hihinay muling palakasin. May galak at tuwa, puspusin ng kalakasan. Ito yung hiniling ni David. No? Isang bagong puso at pagbabago na may isang matatag na espiritu. Ito yung kahilingan ni David. Hindi lang basta humingi siya ng kapatawaran. Bagkus, hiniling niya na ma-restore yung joy and gladness sa kanya. Sabi ng awit 51:10, isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Pusong tapat at bagong damdamin ang hiling ni David. At pagpapatuloy ng presensya ng Espiritu, na mababasa po naman natin yan sa 51 verse 11. Sa iyong harapay huwag akong alisin, iyong banal na Espiritu'y paghariin. Napakaganda nung talata, sapagkat kung tayo lamang sa sarili natin, hindi natin kayang magbago. Hindi natin kayang yung nagawa nating kasalanan, pag hiningi natin sa Diyos, hindi natin kayang hindi natin mauulit. Kaya ang hiling ni David, sa iyong harapay huwag akong alisin, ang iyong banal na espiritu'y paghariin. Ito yung dapat hilingin din natin. Pagkat kung hindi natin papansinin ang banal na espiritu sa ating mga buhay, uulit at uulit tayo sa mga kasalanan natin na nagagawa. Dahil ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin. Ang hiling ni David ay maghari sa kanyang puso ang banal na espiritu na kung saan ito rin yung dapat hilingin natin sa ating Diyos. Kung tayo ay humingi ng kapatawaran sa Diyos. Kung isa-summarize natin yung sa verse 12, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Anong sabi?
ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan at itaguyod mo sa iyong mapagbigay na espiritu. Kung isa-summarize natin, the joy and gladness na nawala nung tayo ay nagkasala. Hiniling ni David na patawarin siya at ibalik yung joy and gladness sa kanyang buhay at paghariin ang banal na espiritu sa kanyang buhay. Nawa ito rin yung atin mga kahilingan. Tayo bilang mananampalataya ng Panginoong Hesus, tandaan natin, mananampalataya ng Panginoong Hesus, gawin din natin ang ginawa ni David. Hindi lang basta humingi tayo ng tawad sa Diyos, we need to desire more. Hindi lang para patawarin, kundi hilingin natin na linisin tayo ng lubusan at maibalik ng Diyos sa atin ang joy ng ating kaligtasan. The joy and gladness in our heart to serve Him. Joy and gladness to our heart. Para paglingkuran ng Diyos. Habang ipinagtatapat natin ang ating mga kasalanan, we should look to God more than just forgiveness. Dapat din nating hilingin ang complete renewal and total restoration natin sa Diyos. Tandaan natin, complete renewal and total restoration natin sa Diyos. Dahil tayo ay nalayo sa nagawa nating kasalanan sa Diyos. Kaya nararapat lang na hilingin natin ang complete renewal at restoration sa Diyos. Ito yung panunumbalik ng ating kagalakan ng ating kaligtasan. Ang kagalakan na naranasan natin nung una nating sinunod ang Ebanghelyo. Ganito rin ang ginawa ng ibang mga Kristiyano na nakadama ng galak sa kaligtasan. Katulad ng mababasa natin sa mga gawa, Kabanata 8, talatang 35 hanggang 39. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Acts chapter 8, verse 35 to 39. Muli, babasahin ko sa Magandang Balita, Biblia, mga gawa, Kabanata 8, talatang 35 hanggang 39. Ito po yung sinasaad. Simula sa kasulatang ito ay sinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesus ang anak ng Diyos. Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya muling nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Joy of our salvation. Ito yung naranasan natin. Nung tayo ay sumampalataya, tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. What a joy! Ba? Gladness in our heart. Ito yung joy na ating kailangan nating maibalik after nating makagawa ng kasalanan. At habang inaalaala natin ang karagdagang pag-amin ni David ng kasalanan, nakita nating nararapat na dapat tayo ay magpasyang maglingkod sa Diyos ng may pasasalamat. Maglingkod sa Diyos ng may pasasalamat. Ito yung resolusyon ni David. Turuan ng ibang mga makasalanan. Ito yung resolusyon ni David. Turuan ng ibang mga makasalanan at lumalabag. Awit 51:13. Kung magkagayo na, aking tuturuan sa iyo lumapit ang makasalanan. Isa sa resolusyon ni Haring David o ang paglilingkod niya sa Diyos. Yung experience niya, yung na-experience niyang kasalanan na pinatawad ng Diyos, ito yung ituturo niya sa mga makasalanan at lumalabag sa Diyos. Not just only, Lord, patawad. Hindi lamang paghingi ng tawad, bagkos maglingkod din sa Diyos. Maraming paraan para tayo makapaglingkod sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagtuturo, naiayos ang buhay ng mga makasalanan at lumalabag sa Diyos. Ano pang resolusyon ni David?
upang purihin din ng Diyos sa kanyang katuwiran sa pagliligtas sa kanya mula sa kasalanan. Mababasa natin yan sa awit 51, 14 to 15. Ano yung sinasaad? Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Ihayag ang pagpupuri sa Diyos sa ating kapwa sa lahat ng oras. Alam natin na ang Diyos ay nalulugod sa isang bagay na higit pa sa animal sacrifices. 'Di ba sa Old Testament, may mga sacrifices silang ginagawa kung sila ay para patawarin ang kanilang mga kasalanan. Basahin natin sa awit 51:16. Ano yung sinasaad? Awit 51:16. Hindi mo nanais ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ano yung sinabi? Higit pa sa haing sinunog na handog ang nakalulugod sa Diyos. Ang nababagabag na espiritu at nagsisising puso ang talagang nakakalugod sa Diyos. Mababasa natin yan sa awit 51 verse 17. 51 verse 17, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Anong sinabi? Pakumbaba at pusong mapagtapat, ito rin ang dapat ginagawa natin. Bukod sa handog nating mga tithes and offerings, inaasahan din ng Diyos ang ating pagbabago ng puso, mapagpakumbaba at matapat. Sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, hindi lamang yung mga tithes and offerings natin ang inaasahan ng Diyos sa atin, kundi yung pagbabago, paglilinis ng ating puso at damdamin, pagbabago tungo sa kalooban ng Diyos. May pusong handang mag-alay ng panahon sa pagbabahagi ng magandang balita. Ginagawa ba natin ito? Amen. Sapagkat kasama ang mga ito sa gawain na nakalulugod sa Diyos. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ito ay kasama sa gawain ng isang mananampalataya. Ito yung nakakalugod talaga sa Diyos. Sangayon po ba tayo rito? Parang ko konti lang, no? Konti lang talaga yung gustong mag-volunteer, ano? Sangayon ba tayo na ang nakakalugod sa Diyos ay ibahagi ang kanyang salita? Purihin ang Diyos. Tanungin po natin ang ating sarili. Kailan ako huling nagbahagi ng salita ng Panginoon? Kahapon lang, di ba? Purihin ang Diyos. No? Kung kahapon lang, purihin ang Diyos. Kung hindi pa natin nagagawa o hindi matagal na natin ginawa, this is the right time. This is the right time, mga kapatid, na tayo ay magbahagi ng salita ng Panginoon, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Ganon din sa ating kapwa, mga kaibigan, lahat ng kamag-anak, kakilala, kaibigan, kaeskwela, katrabaho, kamarites, kamarisol. Imbis na kung ano lang yung mga pinag-uusapan, ang pag-usapan na natin ay ang salita ng Panginoon. Ito yung nakakapagligtas. Nandito yung kaligtasan na mababasa natin. Ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay ng tunay na kaligtasan. Amen? Ganon din yung nakasaad sa Isaiah chapter 66, verse 1 and 2. Kung meron kayong Biblia, buksan ninyo sa Isaiah 66, 1 and 2. Ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang aking tuntungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirhan? Sa lahat ng bagay, ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Binanggit na naman, pusong mapagpakumbaba at nagsisipagsisi.
Maliwanag din ang sinabi sa Isaiah chapter 66, verse 22. Sa huling bahagi, babasahin ko sa huling bahagi. Isaiah 66, verse 22. Anong sinabi dun sa huling bahagi? Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi, sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Ito ang nais ng Diyos sa lahat ng kanyang ibinilang na anak. Lahat ba tayo naniniwala na tayo ay mga anak ng Diyos? Purihin ng Diyos. Nalulugod ang Diyos kung tayo ay nagpapakumbaba at nagsisisi ng ating mga kasalanan at mayroong banal na takot sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga utos. Tandaan natin, may takot ba tayo sa Diyos? Ulitin ko, mayroon ba tayong takot sa Diyos? May takot ba tayo sa Diyos? Kung meron nabubulol na naman, no? Kung meron tayong takot sa Diyos, dapat unahin natin yung number 1 na utos ng Diyos. Ano yung number 1 na utos ng Diyos? Ibahagi sa ating kapwa ang ebanghelyo. Kaya kung gusto natin kalugdan tayo ng Diyos, ibahagi natin ang magandang balita mula sa Diyos. Kaya natin? O konti lang yung may kaya. Ganito din yung dapat nating resolusyon sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Kung si David, ganito ang resolusyon at ang naturang resolusyon ni David ay ang resolusyon ni David ay resolusyon na naaayon sa tunay na pagsisisi. Tunay na pagsisisi. Ano ibig sabihin nun? Kapag nagsisi tayo ng ating mga kasalanan, dapat ibinabaon na natin yung salimot. Inililibing na natin yon para hindi na natin madampot. Tunay na nagsisi, ang tunay na nagsisi ay dapat tumatalikod sa kasalanan. Ilan degrees? 180 degrees. Diba? Pag nagsisi sa kasalanan, tatalikuran ng kasalanan 180 degrees, hindi 360. Pag 360, balik ulit tayo doon sa kasalanan. Moving forward. Sapagkat ang Diyos ay nagnanais ng higit pa sa kapatawaran. Ang nais ng Diyos ay ganap na panunumbalik sa kanyang mga itinuring na anak. Kung naniniwala tayo ng mga anak ng Diyos, kapag may nagawa tayong kasalanan, hingi agad tayo ng tawad sa Diyos. Hingi tayo ng tawad ng may pagpapakumbaba at pagsisisi. Ayon sa awit 51:6, yung tinalakay natin last week, anong sabi sa awit 51:6? Nais mo sa akin pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Napakaganda yung binabanggit sa talata na ito, yung binanggit ni David sa awit 51:6. Anong sinabi? Pusong tapat at dunong na wagas mula sa Diyos. Tandaan natin, kung wala tayong dunong na wagas mula sa Diyos, ang hirap manumbalik sa Kanya. Ang hirap humingi ng kapatawaran. At alam ni David ang mga ito. Kaya ang hiling niya sa Diyos, para sa panunumbalik sa Diyos, dunong na wagas, wisdom mula sa Diyos. Sapagkat kung wala ang wisdom mula sa Diyos, hindi natin kayang humingi ng kapatawaran. At the same time, hindi natin kayang magpatawad. At ang masigasig na paglilingkod ay nagpapahiwatig ng tunay na pagsisisi. Sabi nga, moving forward, not backward. Hindi na binabalik-balikan yung dati dahil binago na tayo ng Diyos. Amen? Binago na tayo ng Diyos. Huwag na nating balikan yung dati nating pagkatao. Wala na ang kalungkutan mula sa mundo. Napalitan na ito ng kalungkutang nagbubunga ng pagbabago sa buhay ng Kristiyano. Gaya ng tinuturo sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10 to 11. Ikalawang Korinto, kabanata 7 talatang 10 hanggang 11.
sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Tandaan natin, ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi, pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit, ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Tingnan ninyo, ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Tingnan natin naging masikap kayo, masigasig na linisin ang inyong pangalan, nagalit kayo sa mali, nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot, nanabik kayo sa aking pagdating, nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ng nagkakasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang sala sa mga bagay na iyon. Malinaw na malinaw, maliwanag ang kakamtan sa Diyos. Kung tayo ay lubos na nagsisisi at hindi na binabalikan yung nagawang kasalanan. Habang ipinagtatapat natin ang ating mga kasalanan. Dapat nating tingnan, mga kapatid, sa pagkamit ng kapatawaran para sa nakaraang mga kasalanan, we should look beyond obtaining present joy and gladness of our heart. Tingnan natin, kailangan natin i-desire o kailangan natin yung, itingnan natin, we need to obtain present joy and gladness of our heart. We should be making commitments. We should be making commitments regarding future service to the Lord. Amen? Kaya natin, obtaining commitment, making commitment sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa pagtatapos ng Salmo ni David, makikita natin ang importansya ng pagtatapat ng ating mga kasalanan, kasama na tayo doon, ay kailangan nating madalangin para sa layunin ng Diyos. Anong ginawa ni David? Nag-alay si David ng isang panalangin tungkol sa mga layunin ng Diyos. Mababasa natin yan, awit 51:18-19. Natuto pa rin ng Diyos ang kanyang layunin para sa Zion. Awit 51:18, iyong kahabagan, O Diyos, ang Zion. Nanalangin si David upang kahabagan ng Diyos ang Zion. Nanalangin din si David na kalugdan ng Diyos ang mga hain ng Israel. Sa verse 19. Kaya ang kanyang pag-amin ng kasalanan ay nagtatapos sa isang pagnanais para sa kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Ito rin yung inaasahan ng Diyos sa atin ng mga mananampalataya. Lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin upang tayo din ay kalugdan ng Diyos. Panalangin na may pagnanais kung ano ang nakalulugod sa Diyos habang ipinagtatapat natin ang ating mga kasalanan. Hindi tayo dapat maging makasarili. Nagdarasal lamang tayo para sa ating pangangailangan. Isama natin ang mga kapatiran, lalo na yung mga nangangailangan. Habang ipinagtatapat natin ang ating mga kasalanan, alamin din natin, paano naman ang mga hangarin ng Diyos sa akin? O sa atin. Ano yung hangarin ng Diyos sa atin? At ang kanyang layunin para sa atin. Gaya ng itinuro natin na si Jesus, ang itinuro ni Jesus sa the Lord's Prayer. Ano yung tinuro ng ating Panginoon? Mahalagang manalangin para sa kalooban ng Diyos, hindi sa ating kalooban. Lord, ito po yung aking paghingi ng tawad sa iyo. Ipanumbalik mo yung kalakasan, panumbalik mo yung kagalakan ng aking kaligtasan. Dapat ibalik mo, Panginoon, yung joy and gladness in my heart. Joy and gladness in our heart. Merong pagsisisi at hindi na babalikan ang ating mga nagawang kasalanan. Sabi nga, bilang paggalang at pagsunod sa kanyang mga utos, kailangan nating ang panalangin natin ng paghingi ng tawad dapat ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa ating sarili. Your will be done, not our will. Diba? At kapag humingi tayo ng kapatawaran,
180 degrees, hindi na binabalikan. Hindi natin dapat sinasamantala o inaabuso yung 1 John 1:9. Ano yung sabi ng 1 John 1:9? Buksan natin ang ating mga Biblia. Sa 1 John 1:9. Anong sinasaad? Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Diba? Kapag humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, siguradong-sigurado na tayo ay patatawarin ng Diyos. Naniniwala po ba tayo dito? Siguradong patatawarin tayo ng Diyos kapag humingi tayo ng kapatawaran. Dapat moving forward, hindi na binabalikan yung mga kasalanan natin na nagawa. Kung ito ay ginagawa pa rin natin, anong ibig sabihin nun? Tanungin natin ang ating sarili. Talaga bang ako ay anak ng Diyos? Talaga bang ako ay sumusunod sa Kanya? Kasi kung patuloy natin ginagawa paulit-ulit yung mga kasalanan natin sa Kanya, may malaking question mark. May malaking question mark sa buhay natin. Sapagkat ang anak ng Diyos, ang isang tunay na mananampalataya, kapag humingi ng tawad sa Diyos, alam niya na patatawarin siya ng Diyos. At dapat, hindi na natin binabalikan yung kasalanan na natin na ginawa. Sabi nga, yung dati nating pagkatao, kailangan hubarin natin, isuot yung bagong pagkatao. Yung hinubad na dating pagkatao, maghukay tayo at ilibing yung dating pagkatao. Sabi nga ng isa nating kapatid, kapag hinubad lang natin yan, pwede nating balikan at isuot uli. Kaya kailangan ilibing na natin yon para hindi na natin mabalik-balikan. Kaya kung tayo ay humingi ng kapatawaran sa Diyos, dapat merong anong tawag doon sa Tagalog? Sincere o sincero, taimtim na paghingi ng tawad sa Panginoon. At hilingin din sa Diyos na tulungan tayo ng banal na Espiritu na hindi na natin magagawa yon. Kasi kung wala ang banal na Espiritu, kung hindi natin pinapansin ang banal na Espiritu, siguradong-sigurado, babalik-balikan natin yung mga kasalanan natin na nagawa. Subalit kung ang banal na Espiritu ang pinagahari natin sa ating buhay, kahit anong tukso ng diablo, maiiwasan natin yan. Amen? Sa atin pong pagwawakas, kung nais natin na hindi maging self-centered ang pag-amin natin sa ating kasalanan, tularan natin si David. Manalangin para sa pagbabago at pagsasabuhay. Tularan natin yung sinabi ni David sa verse 7 and 12. Maglingkod sa Diyos ng may pasasalamat. Manalangin para sa mga layunin ng Diyos. At sa ating pagdarasal, number 2, gaya ng ginawa ni David, tiyak na mararanasan natin ang dalawang bagay. Ano yon? Ang pagpapatawad mismo ng Diyos. At yung pangalawa, ang saya at kagalakan ng pagpapatawad. Tulad ng ipinahayag ni David sa awit 32 verse 1 to 5. Buksan ninyo, Psalms chapter 32 verse 1 to 5. Awit 32, 1 to 5. Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang.
Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh, hindi nanlilinlang. Nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan, wala nang natirang lakas sa katawan. Parang hamog na tuyo sa init ng tagaraw, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim, ako'y nagpasyang sa iyong ipagtapat at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Ang mga Kristiyano umaamin na sa kanyang mga kasalanan ay tunay na maligayang individual. Di ba? Pag naamin natin o pag isinuko natin sa ating Panginoon yung mga kasalanan nating nagawa, alam natin na pinatawad tayo ng Diyos. Yung joy, yung galak, manunumbalik sa atin. Naniniwala po ba tayo dito? Sabi nga, ang mga Kristiyanong umaamin ng kanyang mga kasalanan ay tunay na maligayang individual. Mapalad siya na ang pagsuway ay pinatawad. Pinatawad yung kasalanan natin, sapagkat mayroong katiyakan ng paglilinis sa ating mga kasalanan. May katiyakan na paglilinis sa ating mga kasalanan. Saan natin mababasa? Yung binasa natin kanina, 1 John 1:9. Buksan po uli natin ang 1 John 1:9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid, hindi nanunumbat. No? Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung may nagawa tayong kasalanan, lapit agad. Katulad na napag-aralan natin last Sunday, kung may nagawang kasalanan, hingi agad tayo ng tawad sa Diyos. Huwag na tayong magturo. Di ba? Kaya lang kung minsan tayo na aminin man natin hindi, tayong mga mananampalataya, kapag may nagawa tayong kasalanan, naghahanap tayo ng excuse. Kasi ibinigay mo sa akin, katulad ng ginawa ni Adan, kasi yung ibinigay mo sa aking babae, sinisi pa yung Diyos, di ba? Kasi yung ibinigay mo sa aking babae, binigyan niya rin ako at pinakain. Ganon din tayo. Kasi itong asawa ko, kung hindi lang ito, hindi sana ako magkakasala. Kapag may nagawa tayong kasalanan, aminin agad natin, tayo mismo yung nakagawa ng kasalanan. Lord, patawarin mo ako. Tulungan mo po ako, Lord. Dapat yung paghingi natin ng kasalanan sa sarili mismo natin. Lord, tulungan mo po ako, patawarin mo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Tulungan mo po ako na ito po ay hindi ko na magawa. Huwag na tayong magturo, huwag na tayong maghingi ng... Kasi Lord dahil sa kahirapan namin, kaya ako nagawa ito Diba? Kasi hindi mo ako binayayaan ng marami. Sinisip ang Panginoon. Tingnan natin, bakit ako nagkakaganito? Dahil sa mga ginawa ko nung mga nakaraan. Kaya ako naghihirap dahil hindi ako nagsikap doong mga nakaraan. Patawarin mo ako, Lord. Ngayon, meron pa akong lakas. Bigyan mo po ako ng talino, bigyan mo po ako ng wisdom kung paano ko po maitaguyod ang aking pamilya. Bigyan mo po ako ng wisdom kung paano ko po maalagaan ang aking mga anak. Bigyan mo po ako ng wisdom kung paano po ako makasunod sa iyo. Bigyan mo po ako ng wisdom kung paano po ako makatulong sa pagbabahagi ng iyong salita. Bigyan mo po ako ng wisdom kung paano po ako maging tunay na mananampalataya, tunay na anak mo. Ganun dapat tayo. Huwag na tayong magturo. Pag nagkasala, Lord, patawarin mo po ako. Ibalik mo sa akin ang joy na nakamtam ko nung ako ay mula nang ako ay sumampalataya, tinanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Dahil kung nakagawa tayo ng kasalanan, kung patuloy nating ginagawa ito, ang mangyayari sa atin, patuloy na tayo ay lalayo ng lalayo sa Diyos. Kaya wag na nating antayin
na tayo ay tuluyang lumayo sa Diyos. Humingi agad tayo ng tawad sa Diyos para manumbalik agad tayo. Humingi tayo ng tulong. Marami tayong hihinga ng tulong. Number 1, ang banal na Espiritu. Hindi natin kayang manalangin ng maayos kung wala ang banal na Espiritu. Kaya ang pag-usal natin ng hingi ng pagpapatawad, unang-una muna, gabayan tayo ng banal na Espiritu. Kung tayo lang, hindi natin kayang magbago. Kung tayo lang sa sarili natin. Hindi talaga natin kaya. Bakit? Kasi nandito pa tayo. The original sin nasa atin pa. Meron pa tayong katawang nabubulok. Meron pa tayong kasalanan na hindi pa natin naisusuko sa Panginoon. Meron pa ba? Meron pa ba tayong kasalanan na hindi naisusuko sa Panginoon? Tanungin natin ang sarili natin. Tanungin natin ang sarili natin. Kung meron pa tayong hindi naisusukong kasalanan, this is the right time. Hindi aksidente na, Sunday. Attend ako ng worship service. Sunday kasi ngayon. Hindi aksidente na ikaw ay dinala ng Panginoon o tayo ay dinala ng Panginoon sa lugar na ito. Kasama po ako doon. Hindi aksidente na marinig natin ang mga pinag-uusapan natin sa umagang ito. Ito ay itinakda ng Panginoon para po sa ating pagbabago. Para po sa ating tunay na pagsunod sa Diyos. Kaya this is the right time na aminin natin, isuko natin sa ating Panginoon ang ating mga kasalanan. Base sa ating mga tinalakay, isang tanong ang iiwan sa ating lahat. Dito na tayo magtatapos. No? Isang tanong ang iiwan sa ating lahat. Inaamin at isinusuko ba natin ngayon sa Diyos ang ating mga kasalanan? Kayo po ang makakasagot niyan sa inyong sarili. No? Inaamin at sinusuko ba natin ngayon sa Diyos ang ating mga kasalanan? Tanungin natin ang ating sarili. Kung meron pa tayong hindi na isusuko sa Diyos, kausapin natin ang Diyos. Tanungin natin ang ating sarili. Ilapit natin sa Diyos. At siguradong sigurado, base sa binasa natin sa 1 John 1:9, siguradong sigurado na tayo ay patatawarin ng Diyos. Dapat taimtim at tapat na paghingi ng tawad sa Diyos at paghingi ng tulong sa Kanya na yung kasalanan nating ilalapit sa Kanya ay hindi na natin ito mababalikan pa. Kaya ang tanong sa atin na iiwan, ito yung challenge sa lahat sa atin. Lahat tayo, challenge sa atin ito. Inaamin at isinusuko ba natin ngayon sa Diyos ang ating mga kasalanan, hayagan man o hindi hayagan ng mga kasalanan? To God all be the glory, let us pray. Amang banal, ama naming Diyos, ama naming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na tunay nga na napakabuti mo sa amin. Pinapahayag mo lang, Panginoon, na tunay ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Kaya dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo po kami, na kami po ay patuloy na makapagbasa, makapag-aral ng iyong salita, nang sa gayon, Panginoon, ay lubos po namin kayong makilala, lubos po naming maunawaan ang iyong mga pinagagawa sa amin, ang iyong mga aral, ang iyong mga utos sa bawat isa sa amin. Purihin po kayo magpakailan paman. Ito pong aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Kasama po yung mga kapatid natin na nasa online. Magandang umaga, mapagpalang umaga po sa ating lahat. All praises to God Almighty. Tumayo po tayo para sa paggalang sa banal na salita ng Panginoon. Buksan po natin ang banal na kasulatan sa Malakay 3, verses 10 to 12.
Ito po ang sinasaad. Malakay 3, verses 10 to 12. Ibigay ninyo buong-buo ang inyong ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. 11. Hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain. Kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. 12. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam tirahan ang lupain ninyo. Maaari na po tayong makaupo at manalangin. Heavenly Father, truly you are King of all kings. You know when, where, and what, because you know everything. Thank you for guiding us for the whole week. Thank you, Lord. Your storms or bagyo are temporary, but your blessings on us last forever. Thank you din po sa malilikom na salapi. Naway magamit po ito sa aming kaharian, sa iyong kaharian. Dalangin ko na naway pagpalain ninyo ang trabaho at mga negosyo ng aming kapatiran at pagkalooban mo po ng trabaho ang mga kapatid na wala pang trabaho. Salamat po, Ama. I ask this through your Son, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit. Amen. Para po sa ating closing song, awitin po natin ang Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig. Siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan paman. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin
pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Manatili po tayong nakatayo. Lord, tayo po'y magbukas sa panalangin. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami pong muli ay nagpupurit nagpapasalamat sa umagang ito, Ama. Kami po ay inyong tinipon upang kami po ay makapag-aral muli ng iyong salita sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, maraming salamat po. Kami po ay binigyan niyo panibagong buhay sa buong isang linggo, Panginoon, ng kalakasan. Ganon din po sa mga biyaya, Lord, na pinigay mo sa amin. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Humihingi nga po muli kami ng aking mga kapatawaran, Panginoon, sa aming mga karumihan, Lord. Ikaw lamang po ang aming malalapitan at wala na pong iba, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa buhay at kalakasan, Lord, ng bawat isa sa amin. At sa iyo lang po kami kumukuha ng kalakasan. Ikaw po ang Diyos na buhay na handang tumulong po sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat po, ganun din po, Panginoon, sa aming pansamantalang paghihiwalay. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na makauwi ng may tuwa sa aming mga puso at isipan, Lord. Maraming salamat po. Nawa, Panginoon, ikaw po ang aming naparangalan sa araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Naway sumayinyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo.
salin ng Diyos, maaari na po kayong maupo para po sa ating mga announcements. Mabuti ang Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng pagkakataon, mabuti ang Diyos. Na-bless po ba natin ang Panginoon sa araw na ito? Salamat. At sa atin pong magkakaroon nga po pa pala tayo ng special offering para kay Ay Dimata. So, mamaya-maya magkakaroon po tayo ng offering para sa kanya. So, para po sa ating mga announcements, ang acknowledgement natin sa presensya po ni John Paul Lebwe. Nasaan po siya? Ayun. Okay. Salamat sa Panginoon sa tagal ng panalangin ni Pastor Idel. Salamat sa kanya. Sunday worship attendance po natin ang sa worship service 102, kids 31, a total of 133. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa happy birthday naman po. Itong September 8, si Sister Veronica Liomo. September 8 pa rin, si Josiah Ray Pineda, anak ni Pastor. Pastor! Justisay. September 9, si Rainiel Rabe. Hoy, yun. Anak ni Brother Noel. September 4, si Jenilyn Sawale. Happy birthday, Jen. September 14 ay si Marianita naman po. Nandito po siya ngayon. September, happy anniversary. Uy, si September 8, si Jude and Angelica Esto Magulang. So, happy anniversary po sa inyong dalawa. Worship leader po natin sa susunod na linggo ay si Brother Ferdy Marceliana. At ang susunod na linggo natin, offertory reader and prayer, Sister Mina Andaya. At ang closing prayer naman po ay si Brother Andrew Andaya. Aranda Andaya. Pinagsama. Sa Marshall po natin, si Brother Judy Montejo. At ang greater Asheret, Brother Rodel at Sister Rose Imbing. Presider po natin sa Merkules sa ating prayer meeting, Brother Odi Sibilla. At meron po tayong meeting, mga BOT. May meeting po tayo mamaya after worship. WMU Fellowship on September 21 at 7 a.m. Saturday po ba yun? Hello po, ako po ulit. Iniimbitahan po namin lahat ng youth and young adults sa aming event po namin mamaya. Radiance of Integrity at 3:30 p.m. at dito po sa LEBC Hall. This is our Purity Month po, Interfellowship, and it is open for everyone, ages 12 and above. And hope to see you all po. Thank you po.
ilagay yung ano namin, anniversary namin ngayon. Kalimutan niyo. Meron pa pong pahabol na happy birthday. Marami pa, may mga pahabol pa po. September 9, si Hana Abando. Ayan. Meron pa pong pahabol. Happy anniversary din po pala ngayon, ano? Meron pa, may pahabol. Sino kaya yan? Uy! Hindi ko kilala yun. Mukha nagka-dementia. Yung pala yung pahabol. Nakalimutan. Oh, salamat sa Panginoon sapagkat ilang years na rin yun. Nakalimutan na. Salamat sa Panginoon. May pahabol pa po ba? Meron pa po ba nakalimutan? Kalahin mo. Kaya yata ako yung naging worship leader Parang tinaon na. Sige. Wala nang... Mother Mike, may ano pa ba? Sige. Ayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang aga pa po pala, no? Pwede po tayong hindi. Joke lang po. Pero bago po tayo mag-break para dun sa Sunday School, re-remind ko lang ulit yung sa Mahada, yung mga volunteers po doon, makikisuyo po ulit ako doon sa mga nagba-Bible study. Ayan, hello po. Ayan, sa lahat ng nagba-Bible study, kung hindi nyo pa po nakakausap about baptism ang inyong mga bina-Bible studyhan, gawin na po natin mamaya. Tapos magkakaroon po tayo ng schedule within this week po para puntahan po ang bawat Bible study nyo po. No? Kailangan nyo lang pong bigyan ng initial na pag-uusap patungkol sa baptism. Ayan. Tapos yung mga newly baptized, meron pa rin po tayong doon sa pastor's office. May lesson pa rin po tayong pag-uusapan. At ganoon din po, tuloy pa rin po yung Sunday School po natin. Ayan. So, we will have 5 minutes break. Pero bago po yun, may sasabihin po si Brother Al. Paalala po sa lahat ng baptismen, this coming Saturday po, meron po tayong joint fellowship na gaganapin po sa KCBC. Inanyayahan ko po yung mga tatay dyan na hindi ko pa nakakasama. Sana makasama kayo namin ngayon. Wala po tayong fellowship this coming Friday po kasi meron po tayong joint fellowship sa KCBC. Yun lang po at aasahan ko po kayo. Maraming salamat. Gray po ang uniform natin ha, gray.
promised land waiting for me. Sometimes there's an ocean that lies in between. I'll keep on traveling the pathway you've been till I'm right where you want me. That's where I will be. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my chains. Oh, it's Hello po, mga kapatid. Meron po tayong Sunday school. Umaga. Now I